Nga mababayan nung nakaraang buwan, maraming sa atin ang nanood ng aming video tungkol sa Universal Social Pension and ito ang pinakamaraming itinanong sa amin sa comments. Nagsimula na ba? Kailan ako makakakuha? Ano na ang nangyari? Ngayon meron na tayong mga sagot at ang ilan sa mga balitang dala ko para sa inyo ngayon ay hindi ninyo maririnig sa ibang lugar. Huwag kayong mag-scroll. Ang video na to ang pinaka-updated na impormasyon tungkol sa Universal Social Pension para sa 2026 at malaki ang magbabago sa inyong pag-unawa pagkatapos nito. Narito ang lahat ng aming tatalakayin ngayon. Una, ang mga LGU na nagsimula na mag-release ng social pension ngayong Q1 2026. Ikalawa, ang pinakabagong status ng Universal Social Pension Bill sa Kongreso at kung kailan ito magiging batas. Ikatlo, ang importanteng pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang DSWD Social Pension at ng Universal Social Pension para hindi kayo malito. Ikaapat, kung maaari pa kayong mag-apply ngayon at kung ano ang mga kailangan. At ikalima, ang opisyal na clarification ng DSWD tungkol sa National ID requirement. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mangyaring i-click ang subscribe button ngayon. Libre lang ito at malaki ang maitutulong nito sa inyo na manatiling informed. Maligaya ang pagdating sa Pensyon and Finance PH. Ang inyong mapagkakatiwalaang pinagkukunan ng impormasyon tungkol sa SSS, GSIS, DSWD at lahat ng benepisyo ng gobyerno para sa ating mga Pilipino. Ang lahat ng impormasyon na ibabahagi namin ngayon ay base sa mga opisyal na pahayag ng DSWD, ng Department of Budget and Management at ng aming mga LGU. Hindi ito chika, hindi ito rumore, ito ay napatunayang balita. Para sa mga hindi nakakita ng aming unang video, mabilis na i-recap natin. Ang Universal Social Pension ay isang programa na nagbibigay ng regular na financial assistance sa mga senior citizens na 60 taong gulang pataas, lalo na sa mga walang SSS or GSIS pension. Ang layunin ay simple. Walang matandang Pilipino ang dapat maghirap sa kanilang katandaan. Sa aming unang video, tinugunan natin ang tanong na sino ang eligible, paano mag-apply. Ngayon, tinutugunan natin ang mas mahalagang tanong, ano na ang nangyari? Nagsimula na ba, mga kababayan? Nagsimula na. At narito ang mga patunay ayon sa mga opisyal na ulat ng DSWD una sa Jagna, Bohol mula ika-setting hanggang ika-det ng April 2026. Ang DSWD Field Office 7 ay nag-distribute ng first quarter social pension sa mahigit 270 indigent senior citizens. 4 na araw na aktibidad ang isinagawa para maabot ang lahat ng benepisyaro. Ikalawa, sa Ifugao mula ika-11 hanggang ika-13 ng Marso 2026, mahigit 5,49 senior citizens ang nakatanggap ng kanilang first quarter 2026 social pension. Ikatlo, sa Central Visayas, ang DSWD-7 ay nagsagawa ng maraming barangay level na payout sa buong Marso at Abril 2026 sa iba't ibang mga lugar. Ika-4, sa LGU Takurong. Natapos na rin ang kanilang ikalawang batch ng social pension distribution. Ngayon, napakahalaga ng susunod na sasabihin ko. Pakinggan ninyo ito ng maayos. Marami sa ating mga kababayan ang nalilito sa pagitan ng dalawang programa at ito ang nagdudulot ng maling inaasahan. Kaya ngayon, linawin natin ito ng isang beses at para sa lahat. Programa numero 1, ang kasalukuyang DSWD Social Pension. Ito ang naa-access na ngayon. Ito ang programa na ibinahagi sa Bohol, Ifugao at Central Visayas na aming binanggit kanina. Para sa mga indigent senior citizens, ibig sabihin mga senior na walang regular na kita at nangangailangan ng tulong. Ang halaga ay 500 bawat quarter o 2,000 sa isang taon. Ito ay existing na batas. Hindi na kailangang hintayin pa. Ang aplikasyon ay ginagawa sa inyong barangay o DSW Office. Programa numero ang Universal Social Pension Bill. Ito ang programa na 1,000 bawat buwan para sa lahat ng senior citizens 60 plus kahit may iba pang pension. Ang katotohanan mga kababayan, ang bill na ito ay approved na ng House of Representatives, ang lower house ng ating Kongreso.
Ito ay masindisparay inindang Senate, yung upper house ay nidawasit na ipasa. And ang G19th Congress ay nag-journ na ng hindi napirmahan ang batas. Ibig sabihin yung Universal Social Pension na 1,000 bawat buwan para sa lahat ay hindi pa batas. Ito ay patuloy pang pinaglalabanan sa ating Kongreso. Bakit kailangan ninyong malaman ito? Dahil maraming mga scammer at maling balita ang nagpapanggap na approved na ang 1,000 para sa lahat. Hindi ito totoo. Hindi pa. At hindi kami magbibigay ng maling pag-asa sa inyong mga pamilya. Ngunit mayroon pa ring magandang balita sa bahaging ito. Ayon sa Department of Budget and Management Secretary, Rolando Toledo, kinumpirma niya sa publiko na ang gobyerno ay mayroon pang available na pondo para sa mga social protection programs tulad ng social pension. Ibig sabihin ang hadlang ay hindi pera. Ang hadlang ay ang pagpasa ng batas sa Senate. At iyon ang kailangan nating panoorin ng maigi. Kapag nais ninyong suportahan ang pagpasa ng Universal Social Pension Bill, makipag-ugnayan sa inyong lokal na kinatawan o senador. Ang inyong boses bilang mamamayan ay may kapangyarihan. Isa sa mga pinakamaraming itinanong sa amin ay ito. Kailangan ba ng national ID para makuha ang social pension? Ito ang opisyal na sagot mula sa DSWD Field Office 7 Director Shlan Lucero. Wala pang deadline. Wala pang itinakdang deadline ang DSWD para sa national ID requirements sa social pension applications. Ibig sabihin, kung wala pa kayong national ID ngayon, hindi kayo otomatikong mawawalan ng benepisyo. Kausapin ang inyong lokal na DSWD office para sa mga alternatibong katanggap-tanggap na ID at para sa mga nag-aaplika pa lang ang mga sumusunod na dokumento, ang karaniwan ng tinatanggap valid government ID, anumang opisyal na ID, birth certificate o anumang patunay ng edad, barangay certification ng pagiging indigent and certificate of no pension mula sa SSS o GSIS, kung applicable para sa mga gustong mag-apply sa kasalukuyang DSWD Social Pension, narito ang proseso hakbang 1, pumunta sa inyong barangay hall. Sabihin sa barangay captain or secretary na nais kayong mag-apply sa DSWD Social Pension para sa senior citizens. Hakbang 2, kukumpletuhin kayo ng Social Pension Intake Sheet. Tutulungan kayo ng inyong barangay sa pag-fill out. Hakbang 3, ang inyong barangay ay magpapadala ng inyong record sa Municipal or City Social Welfare and Development Office or MSWDO-CSWDO. Hakbang 4. Ang MSWDO-CSWDO ay magve-verify ng inyong eligibility at isusumiti sa DSWD Field Office ng inyong rehiyon. Hakbang 5. Kapag approved, makatatanggap kayo ng abiso tungkol sa schedule ng payout sa inyong lugar. Ang susi, mga kababayan, huwag kayong mag-apply sa pamamagitan ng mga social media pages, links o agents na nag-aalok ng tulong. Ang proseso ay libre at ginagawa sa inyong barangay. Walang bayad, walang komisyon. Sagutin natin ang mga tanong na dumating sa aming comment section mula sa aming unang video. 60 years old na ako at mayroon na akong SSS pension. Maaari pa rin ba akong mag-apply sa DSWD Social Pension para sa kasalukuyang DSWD Social Pension? Ang sagot ay hindi. Kailangan kang walang ibang pensyon. Ngunit kung maipasa ang Universal Social Pension Bill sa Senate, ang sagot ay magiging oo. Para sa lahat ng 60 plus, anuman ang sitwasyon, paano ko malalaman kung nagsimula na ang payout sa aming lugar? Makipag-ugnayan sa inyong barangay captain o bisitahin ang opisyal na Facebook page ng inyong DSWD Field Office. Sila ang pinaka-updated sa schedule ng payout sa inyong rehiyon. Kailan ang Q2 2026 payout? Ang DSWD ay nagre-release ng Social Pension Quarterly kaya ang Q2 2026 ay inaasahang mangyayari sa pagitan ng Hunyo at Hulyo 2026. Bantayan ang inyong barangay para sa eksaktong petsa at narito na ang seksyon na hindi maaaring preterahan. Dahil sa daming interest sa Universal Social Pension, marami na ring scammer ang lumabas. Mag-ingat sa mga sumusunod. Una, mga Facebook page o group na nag-aanunsyo ng approved na ang 1,000 monthly para sa lahat. Hindi ito totoo sa kasalukuyan. Ang bill ay naghihintay pa rin sa Senate.
Ikalawa, mga taong humihingi ng bayad para i-process ang inyong social pension application. Ang proseso ay libre. Walang bayad sa kahit anong hakbang. Ikatlo, mga text message or messenger na nagsasabing i-click ang link para ma-verify ang inyong social pension. Ang DSWD ay hindi nagpapadala ng ganito. Huwag i-click ikaapat. Mga agent na nag-aalok na mapabilis ang inyong aplikasyon kapalit ng bayad. Walang ganito sa opisyal na proseso ng DSWD. Ibahagi ninyo ang babala na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya para silang lahat ay manatiling ligtas. Mga kababayan, i-recap natin ang lahat isa. Ang DSWD Social Pension para sa indigent seniors ay nagsimula na. Q1 2026 distributions ay nagaganap na sa Bohol, Ifugao, Central Visayas at iba pang lugar. Dalawa, ang Universal Social Pension Bill. Ang 1,000 month para sa lahat ng seniors ay House-approved pa lamang. Ang Senate ay kailangang maipasa ito bago ito maging batas. Tatlo, walang deadline ang DSWD para sa National ID requirement. Huwag kayong mag-alala kung wala pa kayong full-size ID. Apat, ang pondo ay available. Ayon sa DBM Secretary, ang hadlang ay pambatasan hindi pampinansyal. 5, mag-apply sa inyong barangay. Libre at simple ang proseso. Huwag paniwalaan ang mga nag-aalok ng shortcut kapalit ng bayad. At ang pinakamahalagang mensahe, ang laban para sa Universal Social Pension ay patuloy. Hindi ito tapos. At sa bawat person ng video na ito na ibabahagi ninyo, nagiging mas malakas ang boses ng ating mga senior citizens. Mga kababayan, yan ang lahat ng pinakabagong impormasyon tungkol sa Universal Social Pension para sa 2026. Kung nakatulong ang video na ito, mangyaring ibahagi ito sa lahat ng inyong kakilalang senior citizens, sa inyong mga lolo at lola, sa mga magulang, para sila ay maging informed at hindi mahuli sa tamang impormasyon. I like ang video, i-subscribe sa aming channel, and i-click ang notification bell para sa tuwing may bagong update tungkol sa pensyon at mga benepisyo ng gobyerno, kayo ang una naming abisuhan. At kung may tanong kayo, ilagay sa comments sa ibaba. Tutugon kami hanggang sa susunod na video mga kababayan.